Dahil sa hirap ng buhay, doon sa probinsya, naisipan ni Aldo na makipagsapalaran sa ibang bansa. Miski mahirap at masakit noon siyang malayo sa pamilya, kailangan niyang uswak gawin ito. Hello, mahal. Nandito na ako sa Saudi. Pagkababa pala na aeroplano, kaso actually nagutom na nga ako eh. Hindi pa kami kumakain pero dito agad kami binaba sa may site. Gutom na nga kami pero magtrabaho daw agad ka muna. Ganun pala dito, kailangan trabaho ko ng trabaho. O siya, sige na. Mahal pala internet dito. In-update lang kita na nandito na ako. Bye-bye. Hello, love. Hello, mahal. Kumusta ka dyan? Mabuti naman, mahal. Nandito ako sa site. Mag-ingat ka dyan, ha? Oo, mag-iingat ako. Huwag ka mag-alala. Okay lang kami din ng mga anak mo. Mabuti naman, pero pasensya na ha. Bawal kasi cellphone I love dito. you. I Nandiyan miss amo you. namin ha. Bye-bye na muna. Sige, I love you din. Bye-bye. Si Mrs. tumatawag na naman. Grabe, lagi ako namimiss nito ah. Sagot ni ko. Hello? Hello, mahal. Oo. Panglimang beses na tumawag ngayong araw na to. Namimiss mo agad ako? Grabe naman yan. Oo. Ito, alam mo, 1 week pa lang ako dito, no? Talagang nakaka-homesick. Hindi biro din talaga dito sa ibang bansa. 1 week pa lang ako dito. Tapos, alam mo, buti na lang marami yung Pilipino nakakasalubong. Ang tawag nga nila kabayan. So, yung mga napapanood ko sa YouTube dati, tama pala yun. Kabayan ang tawag nga sa mga kapwa Pilipino. Ang daming Pilipino dito. Nandito ako ngayon sa Al Raji Complex. So, andito namin nagja-jogging dito mga iba't ibang lahi at karamihan dito mga kabayan, mga Pilipino. Kaya yung homesick ko medyo nawala ng onti eh. O, ingat ka dyan ha. Ingat ka dyan. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Sige, alis muna ako. Kunin ko na yung pera. Hanggang sa lagi na silang nag-aaway. Dumating ang araw, nabihira na sila mag-usap. Hanggang nabalitaan ni Aldo na meron ng lagi kinakausap si Laika. Hi, baby. Good morning. How are you? See. What are you doing? Happy Valentine's Day. Take care always, okay? Nabalitaan ito ni Aldo at sumama ang loob at napaisip niya, paano nagawa ng asawa niya ito sa kanya? Bakit niya nagawa sa akin yun? Mahal ko sila. Nagtrabaho ako dito sa Saudi. Para sa kanila ito. Nagpapakandahirap ako dito magtrabaho. Ayaw ko lumayo sa kanila, ayaw ko umalis ng Pilipinas. Pero kailangan kong gawin to eh. Pero bakit ganun? Bakit ganun pa ang ginawa niya? Sinisira niya yung pamilya namin eh. Tama rin yung sinabi ng kaibigan ko. Pero sabi niya, dapat lagi ko pa rin kausapin at kamustahin ang pamilya ko. Hindi ko na nagagawa kasi yun. Kaya siguro nagawa niya yun. Ayoko masira ang pamilya ko. Ganito pa rin ang gagawin ko. Babalikan ko sila. Susuyuin ko sila. At papakita ko talaga na mahal ko sila. Feeling ko ako talaga may mali dito. Dahil hindi ko sila nakakamusta. Pero sana magpaliwanag siya, paliwanag niya sa akin yan. Tatanggapin ko naman lahat ng paliwanag niya at magbabago na rin ako. Ganun nga ginawa ni Aldo. Madalas na sila mag-video call at nagbigayan na sila ng kapatawaran sa isa't isa. Ang communication ay napakahalaga sa mag-asawa. Mahirap ang malayo sa pamilya at tanging paraan para hindi ito masira ay ang madalas na pag-uusap. After 2 years, bumalik na si Aldo sa Pilipinas. Nagsama na sila ng buat pamilya. Nagtayo sila ng tindahan para sa pangkabuhayan tour nila.